Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Dison, binansagang bulalo, cost of Ilocos. Aguy, 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 aguy. So ngayon, sa sobrang tindi ng pagbabatikos nila sa China, napahiya sila ngayon. Bakit? Ang saya-saya ng Chinese New Year sa Binondo. Simula kagabi, disperas ng Chinese New Year, talagang dinumog. Ewan ko ba dito sa mga iyakin, yung mga iyakin na anti-China, gusto naman palang makakita ng mga fireworks, pahiya kayo ng husto. Iyak nyo na lang yan hindi kayo talaga aabante pag mga ganyan ang pag-uugali nyo Marami hong Pilipino, Chinese sa Pilipinas. Akala nyo, ganun-ganun lang, akala nyo konti lang. Maraming nagmamahal dahil magkakamag-anak naman yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, mas maganda kung wala sanang mga pambabatikos na sinimulan ng ibang mga senador na ugok. Totoo yan. Ngayon, mapapakita ko sa inyo, Chinoy, Pinoy, heart pa, naggano pa, kamay ganun, no? Tapos itong mga patawang mga senador, na bumabatikos, iyak nyo na lang, Iyak nyo ng gusto. They're trying to put words in my mouth, Senador Marcoleta. Sabi ko sa inyo, hindi nyo kakayanin Senador Marcoleta Ganyang katibay, lakas ng loob, katapang ang senador na yan. Di ba? At usaping ICC, BP Sara lang ang pinakamatapang. Totoo yan. Di ba? Hindi naman aabot ng ganyan niya kung mahina ang loob niyan Tinatawanan lang sila ni BP Sara. Kahit anong batikos, kahit anong paninira, tatawanan lang kayo. Saping, panayam kay Senador Marcoleta. Mamaya-maya ibibigay natin sa inyo. At live ba ito? Parang bumagsak na ang foreign investment. Totoo, bagsak ho ang dollar. Ang dollar ho piso kontra dollar o dollar kontra piso. Masyado na ho tayo napapaghulihan. Hindi na ho tayo makakaahon. Ang lumalabas ngayon, naglalaro na lang siya sa 58, 57, 59. Ganun na ho naglalaro ang dollar. Hindi kagaya kay Tatay Digong, ang dollar pa noon ay parang 45, 49, 50 para mga ganun. Ngayon, ang taas. Sobra. Diyos mio, Marimar. Wala hong problema kasi all goods naman yan pag mga nagtatrabaho yung isang pamilya, isang part ng pamilya sa ibang bansa kasi dollar ang Kaso, apektado ho ang nakararami. Hindi naman natin kine-question yun. Yun talaga lumabas sa tawas Diba? Lumabas sa usapin na bagsak na ang peso kontra dolyar. Kaya nga yung mga nag-i-invest dito sa Pilipinas parang ayaw na nila, no? Dahil puro corrupt yung mga tao rito, may chance pa silang malugi. Simulan natin dito kay Boy Paos. Boy Paos, pasok. Anong balita sa'yo? Sa gitna ng patuloy na diskusyon tungkol sa kalidad at bilis ng mga proyektong pang-imprastruktura sa bansa, muling nabuksan ang usapin hinggil sa pananagutan ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga proyektong matagal nang sinimulan ngunit hindi pa rin natatapos. Aray ko. Sa mga lalawigan tulad ng Ilocos Norte, kung saan kritikal ang mga tulay at flood control project sa araw-araw na galaw ng mga mamamayan, bawat poste at pundasyon na naiiwang nakatayo ng matagal ay nagiging simbolo ng pangakong hindi pa ganap na natutupad. Sa ganitong konteksto, tumitindi ang tanong ng publiko kung sapat ba ang paliwanag ng mga opisyal, o kung may mas malalim pang problemang kailangang harapin sa sistema ng paglalaan at paggamit ng pondo. Iba ang naratibong inilalatag at ipinapaliwanag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa publiko kaugnay ng mga nakatiwangwang na flood control projects at mga tulay sa distrito ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. Tignan niyo kung anong paliwanag niya dyan.
Hindi naman daw diyang ghost project kasi mayroong proyekto nakikita. Junggoy! Sabihin na natin hindi nga ghost project. Mama naman, boss, amo, manager. Wala ka bang tak-u? Di mo ginagamit ng utak mo? Magpapaliwanag ka pa, listado na kayo. Dapat sinabi mo na lang, naubos ang budget. Diba? Ganun lang kasimple. Pero pagtatanggol mo na yan ay hindi ghost project, di sana tapos na yan, parehas lang din yun. Yung ghost ang yung money ghost ang nawala, ay yung money involved ang nawala. Ano ba talaga, Kuya Goods? Yung money ang nawala, yung money ang na-ghost, yun pala. Yung money ang na-ghost. Yung project, oo, Diyos ko po. Wala na. Pag ganyan ang leader. O, taga Ilocos. O, distrito ni Charis. Yan ba ang gusto nyong namumuno sa inyo? Yan ba? Anak ng bugi, bata-bata pa, magnanakaw. Bata-bata pa. Oo, dapat yan. Nagpapakitang gilas yan. Diba? Proyekto dito, proyekto doon. Diba nabanggit ngayon, 150 allocable project. Aroy. Ang dami. Ang dami, hindi na mabilang siguro kawartahan. 150. Yun ang sabi sa video. Diba? Sino nagbulgar niyan? Naibulgar din yan ni Congressman Libiste. Napakarami, 150 na mga proyekto na allocate sa kanya. Ayan lang pala, ipapakita sa taga Ilocos. Wow, swerte ng mga taga Ilocos nakapagawa na sila ng poste. Sa susunod na lang yung tulay. Agoy. Tuloy mo. Sa mga panayam, binibigyang diin ni Dizon na ang mga proyektong ito ay nasa Phase 1 pa lamang. Kaya may mga nakatayong poste at pundasyon ngunit hindi pa kumpleto ang buong istruktura. Nakita nyo na. Ayon sa kanya, hindi umano maituturing na ghost project ang mga naturang proyekto dahil may pisikal na ebidensya ng konstruksyon sa lugar. Kita nyo? Ipinaliwanag din niya na ang pangunahing dahilan ng pagkaantala ay ang kakulangan o pagkaubos ng pondo, at sinunod umano ng ahensya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang pagtatapos ng mga proyektong malapit ng makumpleto. Ito. Bigyan natin ng paliwanag yan. Ibig sabihin pala na ubos ang pondo. Ibig sabihin pala yan, kung halimbawa humawak siya ng pondo, ito, hinahati-hati ang pondo ng proyekto. Ganun ba yun? Kasi bago mo simulan ang proyekto na yan, meron yan naka-alat na project, na budget para sa isang proyekto na yan. Tapos, ipapaliwanag mo, gagawin mong tangang taong bayan, na iyan, naubos ang pondo, at yung ibang project ang inuna. Wow naman, boss. Hanggang kailan ka ganyan? Hanggang kailan mo ipagtatanggol ang mga kagaya mo, mga amo mo? Wala tayong maasahan dito. Tatakbo ka pa, may bala ka pa tumakbo sa higher position? Wow! Sa gobyerno? Wow! Ngayon pa lang tayo, magdesisyon na kayo mga kasama. Pag ganito nakikita nyo na tagapagtanggol ng mali, aba, bahala kayo sa life nyo. Sa isang inspection sa PIDIG, Ilocos Norte, personal na tinignan ni Dizon ang isang unfinished bridge na naging sentro ng usapin matapos lumabas ang ulat na humigit kumulang 30 million pesos na ang nagastos sa proyekto ngunit poste at pundasyon pa lamang ang naitatayo. Sa panayam, diretsahan niyang sinabi na malinaw na may nakatayo sa lugar kaya hindi ito maituturing na pekeng proyekto. Kita nyo? Gayunman, Yan ang kanyang pagbibida. Meron naman palang proyekto Meron palang nakikita Kailan pa ba yung proyekto nyo na yan, boss, amo, manager? Baka last 2 years pa yan. Tulay lang yan, Tulay lang yan. Napakasimpleng tulay. Hindi yan yung kagaya ng tulay ng San Juanico Bridge na mayroong mga barge na ginagamit. Yan. Tulay lang yan. Napakasimple. Hindi nyo pa matapos. Sabihin nyo naman sa amo nyo, galingan ng gusto. inamin niyang kinulang ang budget upang maipagpatuloy ang konstruksyon hanggang sa ganap na makumpleto ang tulay. Ayon sa kalihim, ang pondong nailaan ay nagamit na sa unang yugto ng proyekto, partikular sa pundasyon at mga poste, ngunit hindi ito naging sapat upang matapos ang buong istruktura. Batay sa paliwanag ng DPWH,
Kinakailangan pa ng karagdagang pondo upang maituloy at makumpleto ang mga tulay sa Pidig, Cabaron, at Estancia. Tinatayang aabot sa kabuuang 85 million pesos ang kailangang ilaan upang matapos ang 3 tulay sa mga nabanggit na lugar. Grabe, ang daming pera. Hoy, nako, Diyos ko, matatapos. Asahan nyo yan, mga kasama. Hindi na matatapos yan. Ilang buwan na lang, ilang taon na lang, ha? Termino nila, matatapos na. Yan tuloy na yan, malabo pa yan sa tubig ulan bago matapos yan. Kasi tingnan mo, ha? 85 million. Saan na naman nila kukunin yun? Yung 85 million na yun. Eh, makatanggap nga lang yan ng mga 15 million eh. Gusto na ibulsa ng mga yan eh. Di ba? Sa sobrang kasabikan nila sa pera. Yan ang katotohanan. Yan ang, oo, dapat tutukan. Kaso, kahit tutukan, meron tagalihis ng usapin. Di ba? Meron tagapagtanggol sa Senado. Meron tagapagtanggol sa Kamara. Paano? Sila nakikinabang sa mga kadorobohan nila. Mga hinayip! Hina. Ang sarap sana diretsuhin, ano? Aso nga lang, masama yung bad yun. Bad, ha? Bibisara lang ang pinakamatapang. Ayon niya kay isang abogadong napakagaling na si Attorney Hinlo, JB, sa usapin ng ICC case. Pasok. Ngayon, while we are talking, there is no official arrest warrant na alam natin. So, yung desisyon ni Senator Bato, personal niya yung desisyon. Hindi ko masasabi na tama. Hindi ko rin masasabi na mali. Tama. Bakit ko sinasabi yan? Si Senator Bongo nasa publiko naman Oo. Si Vice President Sara, di ba dati may chismis na sinasabing sinama rin siya sa kaso ng ICC. Pumupunta pa nga sa Hague si Vice President Sara. So, kanya-kanyang desisyon yan sa mga personalidad na inaakusahan. Kasi sa tingin ko sa lahat, ang pinakamatapang si Vice President Sara Duterte, pumupunta sa Hague. Bumibisita doon sa Netherlands sa kanyang tatay. Tama. Kahit narinig niya o narinig rin natin na gusto siyang isali sa kaso. So, nasa individual yan kung ano yung kanyang magiging reaksyon. Kasi kung ilagay rin natin ang sarili natin sa kanila, talagang napakahirap ng kanilang hinaharap. Attorney, ano bang reaksyon ninyo hinggil nga po dito sa naging revelasyon o pahayag ng mga ICC prosecutor na 80 individual ang dati pong ng dating administrasyon ang ngayon ay pinapangalanan na kasabwat umano dito nga po sa nangyaring drug war ng nagdaang administrasyon. Expected po na may mga pangalan na idinawit sa akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte kasi hindi naman po pwedeng iisang tao lang, no, yung kanilang aakusahan. Pero itong ang mga idinawit na pangalan, kanya-kanyang pagkakaibang mga akusasyon ang kanilang haharapin at yun ay bibigyan dapat sila ng kanilang due process para malaman nilang akusasyon na particular laban sa kanila at para rin masabi nilang kanilang mga depensa. Opo, ang pahayag po ng palasyo kahapon ay possible kung meron pong isi-serve na warrant of arrest ay kanila po itong susundin o ipatutupad. Ano naman po ang inyong masasabi po doon? Matagal na pong issue ang karapatan ng ICC na arestuhin ang mga inaakusahang Pilipino dito sa ating bansa kasi po dalawang panig ang magkaiba. May mga iba't ibang interpretasyon ang mga legal experts natin, mga politiko. Yung isang
banda nagsasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC Wala na. o kahit walang jurisdiction, ipapadaan nila sa Interpol at dahil may kasunduan ang Pilipinas sa Interpol ay rerespetuhin ito ng Pilipinas. Yan yung pinalabas nila nung kay Tatay Digong. Pero ang totoo sa totoo niyan, kidnapping ang ginawa nila kay Tatay Digong. 'Di ba? Parang lumabas na rin sa bunganga ng isang yung abugaga na spoke under. 'Di ba? Nabanggit niya na nakipagtulungan ng Interpol, ang gobyerno sa Interpol. 'Di ba? Napanood niyo sa interview sa kanya. Nagbida-bida pa ang babae. Akala mo, tingin sa'yo ng taong bayan, palengkera ka. Yun lang yun. Usapin. Sabi ko nga sa inyo hindi nila kakayanin si Senador Marcoleta Yari kayo kay Senador Marcoleta. Simulan nyo, tatapusin ni Senador Marcoleta. Galingan nyo ng gusto, baka kayo pagdating na araw, humingi kayo ng tulong kay Senador Marcoleta. Binibira nyo ng binibira ang Senador Marcoleta, pero hindi nyo ba alam? Maraming supporters yan. Maraming fanatic, maraming mga kapatid. Bukod doon, siyempre kami, tayo, na nanonood lagi at umaasa sa kagalingan ni Senador Marcoleta. Ngayon, ano meron dito? Panayam kay Senador Marcoleta. Kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang issue, makakapanayam natin si Senador Rodante Marcoleta. Magandang umaga po. Magandang tanghali sa iyo, Rafi. Yan. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. No. At handa raw po itong i-host ng Philippine Bar Association itong debate. Kung papayag din kayo, payag ho ba kayo sa debate? Payag naman ako kahit kailan, Rafi, nasabi ko na ito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit, hindi ata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano mo naman ililimit yung napakalawak na subject matter ng West Philippine Sea. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nang galing yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So paano ka makikipagdebate sa isang parang nangyari, Rapi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument. Na kung saan yung posisyon ko, pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos, yun ang kanilang bibirahin para sa ganun, lilito na parang nanalo sila kaagad. Sinabi rin po ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peacetime. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto raw po ninyo, kailangan nyong i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rapi. Sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the book definition of treason. I am referring to the generic sense of the word treason kasi ang sinasabi ko riyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamagitan ng kanyang maling pagdidesisyon. Ayan, buko. Mahigit 242,000 square miles ang nawala sa ating territory at halos kung square kilometers na naabot sa mahigit na 626 mahigit square kilometers. Kung ang ating land area, Rapi, land area natin is 300,000 square kilometers. Ay mas malaki itong pinamigay niya kasi ang territorial sea, Rapi, is part of our territory. At it's defined by... Meron palang hindi magandang ginawa ito si Carpio. Diba? Namigay ng ating teritoryo. Ayun, sabi sa video Ikaw ba naman pwede nga kasuhan ng treason. Ano mangyayari niya pag nakasuhan niya? Pag napatunayan, sa tanda niya makukulong pa siya, kawawa naman. Kaya huwag kayong magbida-bida pagdating sa mga politika. Hindi naman. Alam nyo ito, nakikita ko dito, analyze lang natin baka itong nagpapapil-papil na ito ay gustong tumakbo sa politika. Ayan, si Piocar. Diba? Ganyan na nakikita natin kasi lagi na lang siya Lagi na lang, ilang buwan na natin nakikita yung pangalan niya, interview dito, interview doon.
Mama, wag ka nang padalos-dalos Wala kang kakauning boto. O mapapahiya ka lang. Oo, yung Piokar. Our Constitution. Tatlong Constitution ang nag-define ng ating national territory. Kung maalala mo, yung Article 1, nakalagay niyan national territory. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at saka yung 1978, itong umiiral na Constitution. Opo. Nakapine dyan ang ating national territory. Mhm. Wala kahit sinong Pilipino ang pwedeng magbago niyan. Pero Senador, ang sabi po niya, hindi lang naman daw po siya yung nagdesisyon dito. Buong Kongreso po yung nagdesisyon daw dito, unanimous yung kanilang desisyon sa Supreme Court. Ay dapat daw lahat sila ay kasuhan ng treason. Yan ang ayaw ko sa pangangatwiran niya, Rapi. Alam mo, lahat ng ginawang batas ng legislature is subject to constitutional question, di ba? Kung minsan kahit na nagawa na namin yung batas pupunta sa Korte Suprema dahil sa question of constitutionality. Ngayon, kaya nga pumunta sa Korte Suprema kung sakasakali yung constitutionality ng batas, ituwid nila. Ngayon kung nakita na pinagtiwalaan natin na ang buong akala natin kaya niyang desisyonan upholding the Constitution, particularly yung national territory, tingnan mo, makikita mo yung mismong graph na kung saan ay sinama niya sa kanyang ponensya, dating 240,000, mahigit, for 247,000 square miles ang ating territory, naging 32 na lang. As so, sa'yo, ang nawala, halos 242,000 square miles. Kaya Paano mo napunta yun? gagawin yun? Paano niya sasagutin yun? Kung sasabihin niya, collective yan. Dahil, So ang sinasabi po ninyo, ang sinasabi po niyo, siya lang ang target niyo dahil siya ang ponente o nagsulat ng desisyon. hindi siya ang target ko, siya ang siya yung dinadama niya yung mga kasama niya. Siguro napagkamalan ng mga kasama niya na expert siya sa international law. Itatanong ko lang sa kanya hindi ka ba naniniwala na inalisan mo ng mahigit 242,000 sa ponensya mo ang ating territory? Kasi ang territorial sea, kasama sa territory natin. Alam mo, kaya nagkakamali siya, ang buong akala niya kasi, okay naman yan, sabi niya, kahit nawala yung ating territorial sea, nag-gain naman tayo ng napakaraming exclusive economic zone. Napagkamali niya, Rapi, yung exclusive economic zone, hindi parte ng territory natin yon. Ang huwag mong isusurrender, yung territorial sea. Sapagkat yan ay sakop ng ating national territory na binabantayan at dinefine mismo ng saligang batas. Wala kang karapatang baguhin yun. Ayan na. Ang galing-galing kasi, nagmamagaling. Supalpal naman pala dito kay Senador Marcoleta. Challenge na ba ito? Magkakaroon ba ng debate, harap-harapan? Para naman makita ng taong bayan. Live via stream o kaya sa YouTube. Diba? Para ganahan naman ng tao kung sino magaling sa magaling. At ito si Piokar, wala ka pang ibabat-bat kay Senador Marcoleta. Bakit? Senador Marcoleta, naging senador na. Diba? Naging senador na. Naging congressman. Ikaw nagsisimula ka pa lang. Kaya huwag ka masyado maingay. Kumukuha ka lang naman ata ng simpatsya Ayun na nakikita ng taong bayan Diba? Tuloy. Kanina nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Calayan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi? Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig. Ayan. Para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rapi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Nung sinabi kong i-give map mo yung KIG, kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung paghihirap at impossibility na ma-enclose mo yon at isasama mo doon sa kalaksan ng ating tinatawag na West Philippine Sea dahil ang dami mong lalabagin na mga artikulo ng UNCLOS. At pagkatapos ma-appropriate mo pa yung high seas. Iminumustra ko dun sa kapitan na nakaharap sa amin nun sa CA para makita niya kung gaano ang paghihirap, kung paano gagawin na i-encircle yung maritime entitlement nung napakaraming features sa KIG, ganong sila is separated by the high seas. Ngayon,
I wanted to strengthen that argument para ipaalam lang sa kanya, imposible yan. Maaaring makumpleto mo lang ang gawain mo kung i-give up mo yung KIG. I did not... Maganda ito. Mapanood natin ng harapan at live itong bakbakan ng isang senador at yung dating, dati ba ngayon? Chief Justice ba siya dati? O ating si Piocar? Gusto natin malaman kung sino yung matalino. Ha? Ngayon, usaping foreign investment. Sino ba ang mag-iisip pa na mag-invest pa dito sa Pilipinas kung ganito ang nakikita nila? Ganito na ang sitwasyon, bagsak na ang Pilipinas, bagsak ang ekonomiya, bagsak na lahat. Pati yung mga pera ng mga pondo ng gobyerno nawawala. 'Di ba? Ikaw, halimbawa, ikaw ay businessman. Magkaka-interest ka pa magnegosyo sa Pilipinas? Pasok. Sa palagay ko, lalala pa lalo itong sitwasyon na to. And we know na ang foreign direct investment, mga kababayan, yan yung klase na nakakapaglikha ng trabaho para sa ating mga kababayan. At kapag kahit itong mga foreign direct investment na ito ay patuloy na nawawala, lumiliit hanggang sa mawala, yung employment generation natin ang madadali. At kapag ang kababayan natin mismo walang trabaho, walang pambili ng pagkain dahil nga walang trabaho, diyan hindi nagiging maganda na ang sitwasyon sa ating bansa. Kaya asahan natin, until the government changes its course with respect to foreign policy, and hanggat hindi nagbabago yung sitwasyon pampolitika sa ating bansa, asahan po natin na mas lalo pa pong lalala yung sitwasyon na yan. Ayon sa PSA, bumagsak ng 50.1% ang approved foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Ano naman po kaya ang pangunahing dahilan po nito, Doc? Anong pananaw po ninyo? Well, itong pag-decline ng approved investments ay ito ay nakita na natin na bumababa tuloy-tuloy. Hindi lang nitong nagdaang 2025, but magbuhat ng mga taon pa na before that. So mapakita natin, meron akong pinadalang datos dyan. Pakita natin kung may pa-flash natin sana, yung slide number 1. Yan. So makikita po ninyo yung approved foreign investments po yan ayon sa PSA. Yan yung binabanggit mo, Jay. At for 2025, yan po ay nasa 272 billion. Agoy, wala na talaga. Philippine economy under President Marcos. Ayun na kita nyo sa chart. Wala na. Kumbaga sa negosyo, bankrupt na. So eto na, dito sila nasampal, lalo na yung mga senador na anti-China. Eto, sampal sila masasampal sila ng diretsahan dito. Pilipino at Chino. Ano na? Mga drone naman. Kita nyo, Opo, oo. Saka pinuntahan niya ng mga kababayan natin. Inabangan yung fireworks. Wow. Sampal ito dito sa mga senador na ganda senador na mga kapalang face. Okay, so dito tayo ngayon sa MacArthur Bridge sa Maynila. 10:30 ng gabi. Araw po ng Lunes, Feb 16, 2026. Naabangan natin yung fireworks display and drone show para sa Chinese New Year. Yan, Lunar New Year at yun naman. Yung Pasig River Esplanade ata ay sarado kasi walang katao-tao. And dito tayo sa... Alam niyo maraming pumunta dyan, lalong-lalo na yung Dispiras kasi kagabi. So maraming fireworks, maraming mga... Ipapasok ko na. Maraming mga umaten. Ayan Ito na nga. Ito. Yan. Yan yun, Yan yung kanina. Maganda, di ba? Filipino at Chino. Tama yan na ngayon. Yan ang hindi matanggap ng mga ulagang mga senador na anti-China. Kahiya kayo, Diba? Pilipino at Chino, nagkamayan. Ngayon,
mga issue nyo, pinapalaki nyo lang ang problema, meron pa kayong mga banat na hindi naman na tumatatak sa takilya. Mga alam nyo lang, i-divert ang issue ng flood control kaya kayo maingay sa mga Chinese. Oo. Wala sa pagkakampihan pero gamitin yung utak nyo. Huwag kayo mga ginagawa nyo, parang ang Pilipino ay magiging, ang tawag doon, pag nagalit ang China, pwedeng, alam nyo na, pwedeng mangyari. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli paki-like and share. Bye-bye! Bye-bye! Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe at hit mo yung bell.